Kaalala nga ang buong angka ng mga matyas, kung kaya't sinubukan nilang silipin itong si Lilette sa loob ng kwarto niya. Gusto nila makasigurado kung okay lang ba itong si Lilette dahil nga sa hindi maganda ang kanyang pinagdaraanan. Kakamatay lang ng kanyang ina, ngayon ay may bago siyang problema na kakaharapin. Matindi ito dahil siyang pinagbintangan sa pagkamatay nga nitong si Meredith. Hindi naman naniniwala itong si Tinang, kung kaya't sinabi nito sa mga matyas na nakikinig kay Lilette sa loob ng kwarto kung bakit sila ay nagkukumpulan. Kung nag-aalala sila sa kalagayan nitong si Lilette ay huwag nilang alalahanin sapagkat si Lilette kahit ganoon ay napalaki niya itong malakas at may paninindigan. Alam niya na hindi magagawa ni Lilette ang bagay na iyon at malaki ang tiwala nila kay Lilette na kahit anumang pagdaanan niya ay malakas ito at malalagpasan din niya at mapapatunayan din niya sa korte na wala talagang kasalanan itong si Lilette. At nabuksan nga ni Lilette ang kwarto niya at nag-agree siya sa sinabi ng kanyang tinang at sinabi nito na huwag mag-alala ang kanyang mga kamag-anak dahil okay lang siya. At nagulat naman itong sa kanyang mga nakita dahil nga nakita niya ang ginawa nitong si Lilette sa pader kung saan para siyang naging investigador. Nilagay niya ang mga larawan at parang nag-iipon siya ng mga facts kung sino nga ang posibleng pumatay kay Meredith, mga taong naging kaaway niya na posibleng magtuturo sa kanya at magbibigay sa kanya ng idea kung sino at sino nga ba talaga ang posibleng killer ng kanyang ina. Alam niya na nasa paligid lang ito. Alam din niya na maraming kaaway ang kanyang ina. Kaya hindi imposible na isa sa kanila ang tinutukoy na killer at hindi siya yon, natitiyak niya. Sinabi niya na ginawa niya ang bagay na yon. Hindi na siya umaasa sa mga kapulisan. Alam niya na nakatutok ngayon sa kanya ang mga pulis. Wala nang tumitingin kung sino nga ba talaga ang pumapatay kay Meredith. Kaya siya na lang mag-isa, so isosolve niya ang kaso ng kanyang ina. Tala, magugulat naman sila dahil bigla na lamang may kakatok sa pintuan nila. At dito may isang tao na naghahatid ng sulat. At nang mabasa nga nitong si Lilette ay magugulat siya dahil dumating na ang sabina kung saan nakasulat doon na talagang itinutuloy ni Era ang demanda laban sa pagpatay ng kanyang sariling ina. Napakawalang puso talaga itong si Era. Ang dali niyang maniwala. Kailan lang sa akala natin ay naging mabait na ito ay bigla namang naglaho at nag-ibang timpla niya. Hanggang malakas ang loob nitong si Era na patunayan sa korte at ididiin ang kanyang sariling kapatid na pumatay sa kanilang ina. Wala siyang pakialam sa nararamdaman nitong si Lilette. Ang mahalaga sa kanya ay mabigyan ng hustisya itong si Meredith. Palibhasa kasi ay nabilog ang kanyang utak at naniwala siya kaagad-agad dito kay Trixie. Kung saan itong si Trixie ay may galit din dito kay Lilette. Lalo na yung mga time na ginawa nga nitong si Lilette kung saan kinampihan niya itong si Ino. At alam daw naman ni Trixie ang katotohanan na si Ino ay may kasalanan. Yung banda, habang umuusad na nga ang kaso dito kay Meredith, ito namang si Lorena ay gumagawa ng paraan. Gusto niyang ilayo itong si Ino. Ngayon, sinabi naman itong si Attorney Constantino na nawala ng dahilan para umalis siya at pumunta ng California sapagkat wala na si Meredith, wala na magugulo sa kanya. Subalit gusto ni Lorena na ituloy ang naturang plano dahil hindi siya mapakali at hindi siya mapalagay. Kaya nagtaka itong si Attorney Constantino kung meron ba siyang bagay na hindi nalalaman, kung bakit ganun ang kanyang isip at bakit atat-natat siya na umalis itong si Ino. Tela ba may tinataguan o may tatakas ang krimen? Ang banda, mamaya na makikita na nga ang unang hearing kung saan haharap na nga itong si Lilette sa korte at haharapin na nga niya mismo ang kapatid na si Era kung saan siya ang naging sumbong. Ipagtatanggol ni Lilette ang kanyang sarili sa harapan ng korte at hindi na siya ngangailangan pa ng ibang abogado. Gigisahin kaya niya ang sinasabing tunggod ng hustisya kung saan talagang parang iba naman. Agad naniniwala sa mga sinasabi ni Evelyn. Naniwala siya na kayang magagawa ng isang anak na pumatay sa ina na hindi rin niya naisip na posibleng mabayaran itong witness. Ito na kaya ang pagkakataon na mababalingan ni Lilette ang sinasabing tungkod ng hustisya. Abangan!